nila na bumaba daw ang crime rate. Totoo ba yan, sir? Karumal-dumal pa yung nangyari sa businessman na si Anson Ke. Nagbayad na ng ransom, pinatay pa rin ng mga suspect. Regardless of what figures are you going to show to the public, what is the most important to know is the public perception. How does the public feel as far as safety and security is concerned? So you go down to the streets, tanungin mo mga tao if they feel safe right now with the current situation, then they will give you the direct answer. Mahirap yung puro figures, pero ang mga tao ay natatakot. Di ba? So, dapat, punta mo yung mga tao, tanungin mo, do they feel safe? So, if safe, then okay, it's good. So, figures won't matter if still the people are feeling threatened with the crimes happening in the community. So ano masasabi mo na in this current administration, binigyan po ng safety passes ang mga kalaban ng gobyerno, NPA, MIMN, yung mga nagkasala sa taong bayan, na guilty po sa mga maraming pagpatay? Well, ang masasabi ko dyan is you will reap what you sow. Kung ngayon pinagbigyan mo yan ngayon, yung mga tao na yan, yung mga grupo na yan na alam mong mga enemies of the state, then talagang kakainin ka niyan. Hintayin mo, darating ang araw, baka aabotin sa punto ng strategic stalemate pag gano'n na sila kalakas, no? Without us knowing, slowly nagbe-build up sila ng pwersa. Mapapansin mo ngayon, meron ng mga ginagawa sila mga atrocities. So dapat we must be careful. The government should be careful in dealing with these people because whose history will tell us that these people are users, these people are deceivers, and these people ay walang ibang nasa laman ng utak nito at sa kanilang puso kung paano agawin ang poder ng gobyerno. Yan lang naman talaga ang kailang pinaka-objective. Last na lang, sir, nasayang po ba ang insurgency efforts ng ninyo with the former administration? Saan nangyayari po ngayon, sir, sa pamahalaan? Well, kung makita mo, meron ng mga ambush na nangyari, meron ng encounters with the NPA. During our time, pawala na yan o nawala na yan. Dahil ilan na lang yun, parang 4 or 7 na lang na weekend guerrilla fronts ang natitira. Pero ngayon parang nagkakaroon sila ng nagbe-build up sila. So talaga nasasayang talaga yung ating ginawa noon ng pamahalaang Duterte.